We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, gatututukan, subong sa One Western Visayas. Pagrasyon sang tubig sa syudad sang Iloilo, madayon na gidbuwas suno sa CDRRMO. Rasyon sang tubig, posible maglawig pa tubtob mag-estable ang supply. Demolisyon sang mga balay sa sulod sang Vendors Plaza sa Bacolod City, nagsugod na. Matagas kay lamon sa mga suba, ginakangawaan sang pila ka mga residente, kaposible tunaan sang baha kung magtag-ululan. Kag napatay nga ido, ginhamyang sang masobra isa ka bulan, kag ginpahimuan pa sang lapida sang iya amo sa Kalibo, Aklan. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maayong hapon, ini ang One Western Visayas, masaligan sa Tsaran sang Kamatuoran, kagulas sang ginadampigan. Ako si Jethro Charlatan, live gikan sa Barangay Zamora Milieza City proper. Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprensibo nga mga balita sa Bisaya nakatungdan. Ako naman si Adrian Prietos, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, pag-deliver sang tubig sa mga kabarangayan sa syudad sang Iloilo, madayon na gid buwas. Mga puso, pagrasyon sang tubig sa syudad, posible maglawig patubdob nga mangin estable na ang supply sang tubig. Nakatutok Kim Salinas. All set na ang Iloilo City LGU sa pagpatigayunon nga water rationing sa mga kabarangayan sa syudad, buwas. Ini ang pasalig sang logistics head sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council. Suno kay Engineer Ravena, naplastar na sa mga distribution utilities ang proseso sa pagrasyon sang tubig. Magluwas diri handa man nga magresponde ang naglain-lain nga departamento sang gobyerno in kaso nga may magtuwa nga problema sa delivery. Suno sa LGU, bisan tuwang gabi, handa sila sa pag-deliver sang tubig sa magahingyo nga barangay. May problema sa accessibility, sa road access, mag-respond ang PSTMO to assist sa aton mga water tankers. If there is a problem in disinfection, then mag-provide sang team ang City Health Office to address the problem. Kung may problema sa logistics, magpadala man ang team sang GSO. Una na nga ginpahayag nga magalawig sang 3 ka bulan ang pag-deliver sang tubig sa syudad. Apang bangod suno sa forecast sa Pag-asa, wala pa sang normal rainfall tubtob sa Hulyo. Posible ma-extend ang pagrason tubtob nga manginestable ang supply sang tubig. Kung kinahanglan, dugangan pa ang masobra 12.5 million pesos nga quick response fund. We will do the rationing hasta maubos man ang supply nga ara sa amon. And kung magkulang man kay tungod nga 180 barangays nang gina-project naton nga deliveran, so we will call for a meeting for the Disaster Council para nga mag-add sang additional nga budget. Ang tagsa ka barangay ang nagahawat-awat na sa pagbaton sang igarason nga tubig. Sa Barangay Zamora Milieza City proper, 8 ka mga static tanks ang ginhanda. Tag-3 ka galon ang limit sa tagsa ka pamilya kada adlaw. Balaan naman sa amon pamuluyo kung paano ang proseso sa paghatag kaga amo man at the same time hindi sila mag-ilinaway kaya usually may times nga tubig lang na pero ginawayan pa. Nagpahanom daw ang LGU nga apisar libre ang ihatag nga tubig, hindi sa gihapon magpinataka sa paggamit sini. Nagpangabay man ang LGU sa mga barangay official nga magpatuman sa sistema sa pagpanghatag sa tubig sa mga residente. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. O ari na mga puso sa Bacolod City, demolisyon sa mga balay sa palibot kag sa sulod sa Vendors Plaza sa Barangay 12 nagsugod na. Pila ka mga residente nagapabilin sa lugar bangod. Nagahulat pang gihapon sa ila ko ng financial assistance. Yaring balita nga itong gintutuka. Tiuna para sa masobra shin kay illegal settler families nga sa Malawi nga tiyempo nagpuyo sa sulod kag palibot sa Bacolod Vendors Plaza sa Barangay 12, Bacolod City.
Ginsugura na sa mga adlaw demolusyon sa mga tapangko nga kabahin sang redevelopment sa lugar. Apang talulupang doon nga may pilaghihapon ka mga residente nga wala pa naghalin. Ang kausa, wala pa nagtupa ang ilang ginapaabot nga 20,000 pesos nga ayuda gikan sa LGU kag private developer. Ay wala pa man kami tukalay sa araw, mapakayo pa kami. Pero kunara na malin naman kami dayon. Ang Iloy nga si Roxy, naga-double time na panghimos, apang wala pa ideya kundi ini makalabot dalang 4 ka bulan nga lapsa. Wala gid ko idea, sir. Wala kami kung anong ginaman doon. Ikap-gapati lang kami. Apang sunod sa City Legal Office, hindi mantanan ang kwalipikado sa ayuda, ilabi na mga vendor nga nag-ulhot lang sa lugar. Pila man ka batches ang ginproseso apang daw kangay nga nagalabang listahan kunti unasang tagtaganay sa ayuda. Ang listahan isang DSSD nagadugang ti wala katapusan ang dugang ti niyara gituguro na hindi matagaan kay nagadamo lang gadamo ang listahan. Nood nga i-demolish ang Manukan Country sa Hunyo. Ang demolusyon tigayunon pagkatapos ang Inasal Festival nga natalana sa Mayo 24 tubto 26. Sentro sa selebrasyon ang pagtibaong sang Inasal bilang global icon kag highlight ang Inasal Dance Challenge. Lapit na lang, balata na ang dance craze gali, no? So who would like to join? May ara kita Inasal Dance Challenge. Send in your entries and hopefully ka mamadaw. Sa malapit 30 ka soul owners, ara pa lang sa 15 ang nakasettle sa ilang balayran, agud mapahanugutan nga makasaylo sa temporary inasalan site. Opo Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Sa pagtakop sang El Nino, La Nina ginalauman nga magabulos diri suno sa pag-asa. Mga residente nga nagaisar malapit sa mga suba ginakahangawaan ang posible baha nga dala sini. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Tuig 2008 sang naglaslas ang Bagyo Frank sa Western Visayas. Isang Iloilo sa mga labing nga naapektuhan. Diri sa Anilao, Pavia, umpisa nga nahuman ang floodway, wala na naka-eksperyensya pa sang pagbaha ang mga residente. Apang talilupang doon subong nga matag-as ang mga tigbaw sa floodway. Gani nagkakabalaka ang pila ka mga residente kung magsugod ng tig-ululan. Mas mayo kita nga pahawanan liwat nila para daw mas diretso bala ang pag-flow sin tubig bala hindi siya mag-supon. Masamay man nga nagabakwit ang pumuluyo nga nagaistar sa pangpang sang Dungon Creek sa Top North Mandurriao. Nagapanglimpyo na ang mga residente, ilabi na nga nagadamo ang basura sa sapa. Nagakahangawa ang mga ini bangod hindi makailig ang tubig tungod sang konstruksyon nga ginapatigayon sa lugar. Nga mo na ini nga gawin nilang konstruksyon na yun nga para makuha nila ang kuha nilang tamburong man. Ang balman sila sila kasi amo na piparahan naman ang amo na kay huwag yung magtaas ng tubig, kamatamat na kami. Amon gani gamit, huwag na isdalong. Kabahin sang pagpanghanda sang DPWH-6 sa La Nina phenomenon, ang sige-sige nga pagpatigayon sang clearing kag dredging operation sa mga suba kag floodway. Mayara kita da mga extractions of the accretion deposited along the floodway. Kung makita nyo man sa full year round na naton nga sort of the clearing operation sa mga deposited nga accretion. So anyway, gina-provide agad na ang easy access sa mga floodwaters just in case. Prioridad sang DPWH nga makailig ang tubig sa waterways pareho sa original area nga gindisenyo. Padayon man nga ginamonitor sang ahensya ang floodway kag suba. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga puso liwat naman yung ginpaidalom sa yellow alert status ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines ang Visayas Grid subong nga adlaw. Ini ang ginpatuman na launa tugto alas 4 sining nga hapon kag karon naman alas 6 tugto alas 9 sang gabi. Base sa anunsyo sa NGCP, ang available capacity sa grid subong adlaw ang yara sa 2,877 megawatts. Samtang peak demand ang nagalabo sa 2,646 megawatts. May 21 tanang kaplanta nga yara sa force outage o kung wala nag-ooperate. 4 naman nag-ooperate sa derated o kung hindi bastante nga kapasidad nga nagresulta sa pagdula sa 550 megawatts sa grid. Ang panay, kag nag-subgrid ang yara sa idalom sa Visayas Grid. Sang damlag lang, ginpahayag sa Energy Regulatory Commission o kung ERC nga ang mga alert nga ginpatuman sa mag-grid sang nakaligad nga inadlaw ang rason sa mataas nga bill sa kuryente sang mga konsumidor.
Lalaki nga isa sa mga suspect sa pagpanakit kag pagpangbuno sa barangay Takas Haro ginakabig nga sakit sa ulo sa barangay Sinisa Pavia, Iloilo. Si John Sala nakatuto. Ito, negro, kung mahimo siya surrender kadulang abi para to maghagan-hagan man niya buot namon di nga makapakita ka sa ustisya. Ini ang panawagan ni Lola Ann sa iya apo nga si Elias Gardosi alias Negro nga isa sa duwa ka masuspetsado nga nagpang-tripping sa apat ka mga lalaki sa barangay Takas Haro, Iloilo City. Duwa sa mga ining napilasan matapos sa ginpang buno. Isa ang kritikal sa ginkastigo gamit ang bitsekurno kag isa naman ang nakapalagyo. Sakit gid Sakit gid ti kung kugani kananda hay pagtarong man kamo iti man anyo siling ko. Ang drug ko man kamo mo. Residente sang barangay Anilaw, Pavia, Iloilo ang sospek kag hindi na bag-o sa paghatag sang sakit sa ulo sa iya pamilya suno sa iya lola. Nakapanilag makukabatasan na nga daw hindi insakto. Damo man naman ko nga mga gakatabo bala nga puro medyo sa ilana. Bulagani ng ginikanan ni Elias Gardosi alias Negro. Suno sa punong barangay sang Anilaw apisa na ginakabig ini nga residente. Masami nga naghalin-halin sang ilistaran ng sospek. Ang Iloy sinay nag-iistar na subong sa Balabag, Santa Barbara samtang ang amay naman sini ang residente sa barangay Ungkauno, Pavia. Kasaylo-saylo lang na siya siyang iya residente. Kung siguro kung may natabo abi dito, masaylo siya dama. Saglit lang gid mga hindi magid maabutan ni sa kadlaw. Nag-aagi lang din siya. Ginkumpirmar man sang Pavia Police nga si Elias Gardosi alias Negro ang may mga kaso naman kaangay na lang sang frustrated homicide, 2 ka count sang frustrated murder kag grave threat. Nagapadayon pa sa karon ang pag-ayam sang Haro Police kay alias Negro kag sa upod sini. Upod kay Hans Desierto, John Sala. Buana, Western Visayas. Mga pugso, pila naman ka mga residente sa nabukid nga barangay sa Talisay City sa Negros Occidental nagalaom nga tani makaparehistro man sa programa sa kapulisan sa magdasig nga pagresponde sa krimen. Nakatutok Aileen Pedreso. Sa ini nga establishmento masami nagakuha sa ginapadala nga kwarta ang Iloy nga si Richel diri sa barangay Dos Hermanas sa Talisay City sa Negros Occidental. Wala sang gwardya nga nagabantay sa establishmento. Gani bilang proteksyon sa ginapadala sa iya, ginasiguro sini nga nasikyar ang kwarta batok sa mga kawatan nga may malaing nga tinutuyo. Isa ini sa mga luyag nga maka-download sang One Button SMS app sang kapulisan nga magamit sa tion sang emerhensya. Okay na nasakon man para sakon. Nami gani ang may amuna. Dadasig lang, madakpan dayon. Nag-arangka na ang proyekto nga uplan dasig sang kapulisan sa syudad. Sa diin mahimo na nga makareport ang mga establishmento kag pumuluyo nga nakaparegister sa app. Sa isa lang kapindot sa cellphone, malocate kag marespondihan sa kapulisan ang lugar sa insidente paagi sa mabaton nga text. Accept the reality that criminality evolves as we evolve our preparations, resources and equipment sa Philippine National Police. Gani nagalaom ang pila ka mga residente sa nabukid nga bahin sa syudad. Kaangay ni Bibing kag Ivy nga makaregister man sa programa para sila mismo ang gilayon nga makareport. Siyempre, kay ipindot mo lang siya, makakonek ka na to dayon sa PNP sa Talisay, at least matagaan ka man nila dayon assistance. Mas gid mami para action dayon. Nagpaandam naman ang kapulisan sa mga tuyo nga magpadala sang prank message gamit ang app nga ini ang gilayon nga matumod bangod nga nakarehistro na ang ilang nga numero. Upod Geruwa Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso, hindi lang mga matamis nga paho ang ginadayaw sa mga bisita sa Manggahan Festival sa Guimaras, kundi pati man ang mga linay nga abilidadan kag matahom nga nagapasakop sa Miss Guimaras 2024. Napulo ka kandidata ang magarampa kag mapaindis-indis sang talento, kaalam kag kaanyag para makuha ang korona. Sa Biyernes na May 17, ang coronation night sang Miss Guimaras 2024 nga mas pasadyahon pa ni kapuso actor E.A. Guzman. Kilitanay kita sa Biyernes, 7 p.m. sa main events area sa Hordan, Guimaras. See you mga kapuso! Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Mga kapuso, krisis sa edukasyon ginatutukan sa karon sang Iloilo Provincial Government. Classroom shortage kag reading proficiency lakip sa issue nga ginapangatubang sang Department of Education. Learning gap sa mga estudyante, ano ayahan ang rason? Aton hibaloon sa report ni Zen Kilantang Sasa. Hindi makadiretso sa pagbasa ang grade 4 pupil nga si Kulot, hindi sini matuod nga ngalan nga taga Pavia, Iloilo. Mahinay kag nagautod-utod pa ang mga letra sa tagsa magtikab ang iya baba. Isa ka panghangkat para kay Ma'am Cheryl sa pagtudlo sini sa pagbasa kay Kulot, bangod hindi ini makahibalo sang pag-umpisa sang klase. Apang sa dalayon nga pag-follow up sini, nakitaan man ang improvement ni Kulot. Halin sa mother tongue, Filipino kag English subject ang ginatudlo ni Ma'am Cheryl kay Kulot. Ano mo gid sa reading niya, hindi gid. Kahit siyempre dapat kung grade 4, nasig na ni siya. Ya. Galing kay kang sinilang siya nag-learn gid wala. Kay pag opening, di ba hindi gid ka kabalo magbasa, hindi gid. Bali nag-start gid ako sound anay. Tapos ginuna ko ang Filipino. That's why nga kung kisa magbasa ta na kadya kang sa Filipino kang itinuring naga-ay kay sa English. Ay mo. Diri sa Tigom ANP Pilot Elementary School, may 45 ka mga grades 1, 2 kag 3 learners nga mahina sa gihapon sa pagbasa. Ang amon nga grade 1 do out of 74 pupils, mayara pa kita 30% sa ilang do mahina pagid magbasa sa grade 1. And sa grade 2 naton may bilin pa kita nga 20% pa nga mahina pa sa reading. And sa grade 3 naton, medyo gamay na lang gid ang pigado magbasa, ara lang sa mga 5%. Base sa Comprehensive Rapid Literacy Assessment ng Department of Education Region 6, pagsugod sang school year 2022 to 2023, halos 389,000 learners ang gin-assess. Ang reading profiles sang kinder to grade 3. Sa pag-umpisa sang klase, 47% dari ang full refresher o kung hindi pa mamit lang sang insakto ang mga letra, kagyara lang sa 26% ang handa sa pagtungtong sa grade 1 sa diin nadala sang bata ang iyang mga natun-an halin sa kindergarten. Isa sa mga rason nga gintumod sang DepEd nga nagdako ang learning gap sa mga estudyante bangod sang COVID-19 pandemic. Ginakabig sang Iloilo Provincial Government nga national emergency ang kakulangan sa hulot klasehan kag problema sa pagbasa sa mga estudyante gani ini na ang ginasolusyonan sang gobyerno. Ang plano sang Iloilo Provincial Government kag Department of Education 6 natuhoy sa sini nga mga isyu aton hibaluon sa ikaduha nga bahin sang RTV Presents ni Kapuso Zen Kilantang Sasa. Mga pugso samtang sa Negros Occidental naman, 5 ka persona patay sa duha ka separadong aksidente sa dalan sa syudad sang Kabangkala. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Ginbawian sang kabuhi ang driver sang motor nga si Glenn Ramirez, 35 anyos. Lakip na ang mga angkas sini nga Sanday Joven Pineda, 31 anyos, kag Brix Ralios. Sang mabungguan sang rescue vehicle sa barangay Kamingawan sa Kabangkalan City. Natabo ang aksidente sa barangay 1 sa amuman nga syudad. Sunod sa kapulisan, padulong kuntani sa ospital ang rescue vehicle nga ginamaneho ni Paul de los Reyes. Sang hinali na lang naghingagaw nga magsalot ang motor sang nag-go na ang traffic light sa lugar. Ginhingagaw pa kuntani nga papunduhon sang traffic enforcer ang motor, apang nagdiretso na ini kag nagsagaid sa rescue vehicle. Nagtabog ang driver sa motor kag pasahero bangod sa impact. Wala naman halitan ang pasahero sang rescue vehicle nga may sakay nga pasyente kag medical aid. Yan anticipar mga motogaling ng enforcer na sa traffic enforcer ka may tungod malabay palagpag yun ang vehicle focus posible ang motor kay naka-green light na mo, may naliparahan. Wala pa makadesisyon ang himata sa mga biktima kung magapasakas ang kaso batok sa driver ng rescue vehicle. Sa separadong aksidente, makita sa kuha sang CCTV footage ang motor nga nag-agi sa piyak nga lane sa bayin sang Barangay Talubangi sa Kabangkalan City. Pila lang ka segundo, hinali nga nagdiretso ang motor sa nasugata sini nga rescue vehicle kag nagbunggoanay ang mga ini. Patay ang 28 anyos nga driver sa motorsiklo na si alias Raymar kag 25 anyos nga rescue aid sang Kawayan DRRMO rescue vehicle na si alias John.
Sunod sa kapulisan, hinalik nga nag-agaw sang lane ang motorsiklo. Nagdiretso ang motor sa passenger seat sa diin nagapungko ang rescue aid. Nari lang mga nag-agaw ni bila ma'am sang iyang alay. Ende pa mga ilikaw ani no para hindi ka mapungkuan ng motor. Samtang pilaso naman ang isa ka back rider sa motor. May kargaman nga pasyente ang DRRMO rescue vehicle nga hilway man nga nagdulong sa ospital. Preso na ang driver ng kawayan DRRMO rescue vehicle nga si alias Michael. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Iloilo Police Provincial Office ginakabing nga isa ka maayo kag dedikado nga pulis ang nagtaliwan nga si Major Solen Domingo nga nadisgrasya samtang sakay sa iyang motorsiklo. Si John Sala nakatuto. Palayuhom, palatamyaw, dedikado sa obra kag maayo nga abyan. Ini ang pilalang sa mga tinaga nga sarang mapaanggid sa iya mga kaupdanan sa serbisyo kay Police Major Sulian Domingo. Nagidanay hepe sa pila ka mga municipal police stations kaangay nilang sa Barotac Nuevo, Barotac Viejo, Batad, Alimbudjan, Cabatuan kag San Miguel. So, si Police Major Sulian Domingo, isa sa mga ginakilala naton nga mga dedikado, service-oriented, kag committed nga police commission officer. Naibaluan niya nakaagom ini ang patal nga pila sa ulo sang nadulaan sang kontrol sa ginamaneho nga motorsiklo matapos nakasagaid si nagatabok na estudyante sa pedestrian lane sa Diversion Road sa Barangay Sambag, Haro. Rason nga nakabunggo ini sa street light kag nagtabog. Emosyonal man niya nagatubang sa news team ang kahagugma sini nga si Rogeline, dalahan duraw sang mga tion nga buhi pa si Domingo. Love, bali nagambal ka sa akon nga damo pata plans. Pero ang pagbahaya mo sa akon, hindi na siya part ng plano. Pero amat-amatong ko na batunan, love, kay balan ko nga amo na ang way nga ginhimo ni Lord para siguro i-push mo pagit ko kag maging strong. Nagsugod kahapon ang haya ni Major Domingo diri sa IPPO. Subong man nga hapon ginsaylo lang bangkay sini sa banwa sang Lemery sa diin tumandok si Major Domingo. Wala naman ginalauman sang pamilya Domingo ang madamo ang mga mensahe sang pagpakigunong kag suporta nga ila nabaton. Nakibot kita ko nga ang tanan gid diri nga mga pulis nagi bisita gid siya, nakita ko ang each individual nga nagpamangkot sa ako, nag-share sang ilang mga past sa akon nga mangod, nakita kong grabe gali. Natalana naman nga bagabaton sang financial assistance ang pamilya Domingo nagikan sa nagkalain-lain nga ahensya sa gobyerno. Upod kay Hans Desierto, John Sala, Buana, Western Visayas. Mga puso, madamo naman yung baladyago na natandog sa ginhimo sang isa ka amo sa napatay hinugtanan nga ido sa Kalibo sa Mayaklan. April 6 na napatay hinugtanan nga ido ni Albert Manalo nga gipangalanan sini nga Hershey. Bangod sa tuman nga pagpalangga sini, ginhamyang si Hershey sa balay sa pamilya. Sa sulod sa masobra isa ka bulan, ginhimuan ini isang lungon nga kristal kag ginbutangan sa mabulak ang palibot sini. May mga abyan kag pamilya nga nagbisita sa haya ni Hershey. Nangin malapit si Hershey sa pamilya gani amo na lang na ang kasubo nila nga nabatsyagan sang nagtaliwan ang ido. Sining Mayo 11 lang, ginlubong si Hershey sa kilid sa balay sa pamilya. May lapid naman ini sa kilid sang iyalulubngan. Arestado sa kapulisan sa Turkey ang lalaking nga nagpakilala nga manugdumala sang American Museum of Natural History sa New York, USA. Bangod sa tuyo nga pagsmagol sini sa mga dalitan nga damang kag scorpion pagwa sa among nga pungsod. Ang suspect ang nadakpan sa Istanbul Airport. Dala sini ang dinusena ka bags nga nagaunod sang 1,500 ka scorpions kag mga damang nga nagalakip sa mga tarantula. Ang lalaki ang ginkilala kay Lorenzo Prendini. Wala pa sang ginpagwa nga komento ang American Museum of Natural History kaangot sa iya. Ginpahayag nga ang dalit nga makuha sa mga scorpion kag damang ang ginagamit sa paghimo sang bulong. Handom sang Iraqi nga barbero nga si Hussein Fali nga mag-aabot ang adlaw nga ma-exhibit ang iya mga obra maestra sa gallery. Ang espesyal sa iya obra, ang mga buhok nga natipon sini nagikan sa iya mga customer, ang iya ginagamit sa iya artwork. Suno kay Fali, pinaagi sa iya trabaho, iya natunan ang nagkalain-lain nga sa isang buhok nga mapuslanon sa mga elemento sa iya obra. Ang iya mga obra ang nakadisplay subong sa dingding sa iya barbershop sa Baghdad.
Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, exciting! Buwas na magbisita sa Banwasang Binalbagan sa Negros Occidental para makifiesta sa Balbagan Festival ang ating Kapuso Stars. Ululupod kita nga magpadulong sa Binalbagan Concert Grounds buwas na 7 ng gabi para sa ating Kapuso Fiesta. Mag-bonding kanday Lian Valentin, Prince Clemente, Andre Torres at John Vic de Guzman. Kina-kits, mga kapuso! Masobra sa kagatos ka PUJ drivers ang napasakop sa protest caravan sa No to PUV Phase Out Coalition Panay, Subong Adlaw. Si Kim Salinas nakatuto. Ini ang padayon nga singgitan sang No to POV Phase Out Coalition Panay sa ginhiwat nga protest caravan kay nasangaga sa mga dalanon sa syudad. Masobra isa kagatos ka mga PUJ driver ang nagpasakop sa ublag protesta agod pamatukan ang phase out sang traditional jeepneys. Wala na lingka ang grupo kag padayon nga nagalaom nga matigayon pa sila nga makabiyahe sa tion nga magtakop na ang 15-day grace period nga ginhatag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga unconsolidated PUJ. Bugos pa nga aton paglaom nga hindi pa tapos ang laban, magpadayon pa kami para pangapina ng pangabuyan sa aton mga linibo ka operators kag drivers kag sa ila pamilya subong man sa bugos nga Pilipino naton. Sanggin pakigangutan sang news team ang LTFRB 6, wala pa sila sa gihapon makabaton sa pagsulundan sa paghimuon sa mga unconsolidated PUJs. Apisar sa ni, handa magpakigangot ang LTFRB sa iban pang ahensya kaangot sa pagpangdakop sa ginakabig na nga kolorom jeepneys. With or without the guidelines coming from us, the fact remains that insofar as the validity of the provisional authority of unconsolidated traditional chiefs is fine na, and if they continue to operate, it na silang kolorom. Madumduman nga sa Abril 30, formal na nga nagtakop ang consolidation sang PUJs, kagula na sa ginhatag pa nga extension. Upod Kiramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Isa ka breaking news mga kapuso, bago gid lamang gindeklara na sang Iloilo Provincial Board under the state of calamity ang bugos nga probinsya sang Iloilo, tuga naman iya sang El Nino. Mga puso, base naman sa forecast na pag-asa, naglabo sa 45 degrees Celsius ang maximum heat index sa Roa City Capiz sa buong adlaw. Samtang naglabot naman sa 43 degrees Celsius ang maximum heat index sa Iloilo pati man sa probinsya ng Negros Occidental. Wala sang bagyo kung low pressure area pa ang posible nga maka-eksperyensya sa malayong tiyempo sa pila ka lugar. Sa Piastini, wala pa natapos ang tigilinit. Ang mga pag-ulan sa pungsod ang dalalang sang thunderstorms bangod sa easterlies ng frontal system. Sa datos naman sa Metro Weather, may tsansa sang ulan sa pinakabahin sa Aklan, Antique, kag Negros provinces. Wala man ginadulang tsansa sang ulan sa iban pakabahin sa Pilipinas, Elabinas sa Luzon, pati man sa Mindanao. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Maghulag na! Kag maging kabahin sa leading broadcast network sa Pilipinas. Yaring mga bakante nga posisyon sa GMA Network subong ang May 2024. Server System Engineer, Electromechanical Engineer, Broadcast Engineer, Substation Engineer, Application Support Analyst, Systems Administrator, Unit Head for Building Maintenance and Project Management, Video Graphics Artist, kag Music Production Specialist. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.geminetwork.com. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita, kagi-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, nagsubong man sa aton mga puso abroad, madamo ginyo salamat sa padayon nga pagtutok. Ako si Adrian Priatos.
Mga kapuso, mag-isa kita kagibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas sangkad nga pagserbisyo sa pungsod.